Tumatakbo si Gary sa subway station at sinusubukang makalabas. Nakarating siya sa isang nakasarang pinto at sinira ito para makapasok. Pagdating sa loob, pumunta siya sa bintana pero nakita niyang sementado na ito. Biglang bumukas ang lahat ng locker sa kwarto at lumitaw ang mga salamin nito. Lumapit si Gary sa malaking salamin sa kwarto at sinabing hindi niya sinusubukang tumakas. Biglang nabasag ang salamin. Gusto niya itong linisin pero may nabasag na piraso. Humingi siya ng tawad at pinulot ang piraso pero ang refleksyon niya ay nanatili sa pwesto nito. Nakita niya sa refleksyon ng hawak niyang piraso ng salamin at ginamit ito ng refleksyon para patayin siya. May tumunog na alarm at pinatay ito ng isang lalaki sabay bangon sa kama. Tumingin si Ben sa salamin sa banyo at uminom ng dinurog na gamot na hinalo sa tubig. Nagpaalam siya sa kapatid niyang si Angie at sinabing magiging maayos din ang lahat. Naglakad si Ben papunta sa isang abandonadong gusali at pinapasok siya ng security guard na si Lorenzo. Naglakad sila patungo sa nasunog na gusali at sinabi ni Lorenzo na nagtatrabaho siya roon nung nasunog ito. Sinabi niya na kahit 5 taon na ang nakalipas ay may demandahan pa rin ang may-ari at insurance company. Bago naging tindahan ng gusali, ospital muna ito na nagsara noong dekada 50. Ang trabaho daw ng security dito ay magpatrolya kada ilang oras pero kadalasang tahimik naman dito. Pero sabi ni Lorenzo ay kinikilabutan daw siya dito tuwing gabi dahil walang kuryente at napakaraming salamin. Nagtanong si Ben kung sinong nagpapakintab ng mga salamin at sinabi ni Lorenzo na iyon ay si Gary na magdamag na naglinis sa mga ito. Habang naglilibot, tinanong ni Lorenzo kung bakit umalis si Ben sa kapulisan pero hindi ito sinasagot ni Ben. Tapos ipinakita niya kay Ben ang trailer para sa security. Habang nabuhay naman ang mga salamin sa loob ng gusali. Sa bahay naman ay umuwi si Amy at tinanong ang kasambahay na si Rosa tungkol sa mga bata. Sinabi nito na nasa itaas sila kasama si Ben. Umakyat si Amy at nakita silang naglalaro at nagkukwentuhan. Nakiusap siyang makausap si Ben kaya pumunta sila sa kwarto at agad na nag-away. Sinabi ni Ben na 3 buwan na siyang hindi umiinom at may bago siyang trabaho habang naghihintay na maibalik sa pagkapulis. Hindi naniniwala si Amy na magbabago siya pero sinumbat naman ni Ben na wala si Amy para suportahan siya nung nakapatay siya habang nasa tungkulin. Nagalit si Amy at sinabing siya lang ang tanging naniwala kay Ben habang nakikinig naman ang anak nilang lalaki sa pag-aaway nila. Humingi ng paumanhin si Ben pero nagpatuloy pa rin ang kanilang argumento. Hinalikan niya si Amy at halatang mahal pa rin nila ang isa't isa pero pumala si Amy at sinabing hindi na niya kaya ang ganito. Kinagabihan, nasa trabaho si Ben at nag-a-adjust pa rin sa lugar. Nakakita siya ng bote ng whiskey sa cabinet pero pinigilan niya ang sarili na inumin to. Tumunog ang kanyang alarm kaya lumabas siya para magpatrolya sa loob ng gusali. Mukhang misteryoso at nakakatakot talaga ang loob ng nasunog na tindahan. Nakarating si Ben sa cosmetics department. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa isa sa mga salamin at pinunasan ng dumi sa kanyang uniforme. Bago umalis, napansin niya ang bakas ng palad sa salamin. Tinutok niya ulit ang ilaw dito at sinubukang linisin pero mukhang nasa loob ang dumi. Ang buong salamin ay puno ng bakas ng mga palad hanggang sa itaas. May bumukas sa pinto sa refleksyon pero sa totoong buhay ay sarado to. Nilapitan pa rin ni Ben ang totoong pinto habang nakatitig sa refleksyon. Ang pinto pala ay patungo sa isang matarik na hagdan pababa sa baha na basement. At nang buksan niya ang ilaw ay biglang sumara ng malakas ang pinto sa refleksyon. Kinabukasan, nasa bahay si Ben at umiinom ng isa pang gamot nang dumating ang kapatid niya at sinabing huwag na itong inumin. Nag-aalala ito sa kanya at sinabi naman ni Ben na kahit hindi niya gusto ang bagong trabaho, kailangan niya ito para buhayin si Amy at ang mga bata at ayaw niyang makitira na lang sa sopa nito habang buhay. Sinabi ng kapatid niya na dapat siyang maghanap ng trabahong pang-araw. At nang tumingin ulit si Ben sa salamin ay tila natutunaw ang mukha niya. At nang bumalik si Angie dahil sa sigaw niya ay pinaalis lang siya ni Ben. At nang muli niyang tignan ang sarili sa salamin ay normal na ang lahat. Kaya iniisip ni Ben na baka nababaliw na siya. Isang gabi, habang nagpapatrolya siya sa trabaho at tinitingnan ng mga sunog na manikin at mga pader na puno ng salamin, ay naramdaman niyang may tao sa likod niya. Sumilip si Ben sa isa pang salamin at itinapat ang kanyang palad sa bakas nang bigla itong mabasag at nasugatan siya. Pagtingin niya ulit, buo naman ang salamin at biglang may lumitaw na nasusunog na babae sa likod niya pero nawala nung lumingon siya. Tumingin siya ulit sa refleksyon at nakita ang mga taong nagliliyab pero wala namang ganon sa totoong buhay. Tapos ay bigla rin nagapoy si Ben sa refleksyon pero sa totoo ay maayos naman ang katawan niya. Nang mahimasmasan ay nakita niyang okay pala ang lahat at nakita niya ang wallet ni Gary sa sahig. Kaya bumalik si Ben sa trailer at hinalugog ang locker ni Gary. Nilinis niya ang kanyang sugat at binalot ito. Hinalungkat niya ang wallet ni Gary at nakakita siya ng papel sa loob na may nakasulat na Esecor. Tapos bumalik siya sa gusali at umakyat sa ikalawang palapag sa cosmetics department. Pagdating doon, tiningnan niya ang mga pader at bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang babaeng nasasaktan. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog at tumakbo patungo rito. Pumasok siya sa isang kwarto para hanapin ang babae at hinalugog ang bawat sulok pero wala siyang nakita. Bigla niya itong narinig ulit at nakita ang refleksyon nito sa salamin pero hindi niya ito makita ng direkta. Nung hinawi niya ang kortina ng changing room ay wala namang tao. Kaya hinila niya yung salamin at tinapat sa harap ng kwarto at ang inilawan ay nakita niyang muli ang babae. Ang nasusunog na babae ay makikita lang sa refleksyon. Habang nagising naman na sumisigaw ang anak ni Ben na si Michael at nung lapitan siya ni Amy para patahanin, sinabi nitong may babaeng sumisigaw sa salamin.
Sinabi ni Amy na bangungot lang iyon at umalis sa kwarto na iniwang nakabukas ang pinto. Nahiga siya sa kama at nung patayin niya ang TV, lumabas ang babae sa screen at bumalik din sa salamin ni Michael. Pagkatapos nito, pumunta sa bar si Ben kung saan nagtatrabaho si Angie at kinuwento ang naranasan. Iniisip ni Angie na stress lang ito mula sa mga nangyayari sa buhay niya. Pero patuloy na nagkukwento si Ben tungkol sa mga salamin at kung paano nagkalat ang mga ito. Pakiramdam niya ay nakatitig sa kanya ang refleksyon. Sinabihan siya ni Angie na makipag-usap sa eksperto at pinayuhan na matulog muna. Natutulog si Ben nang may kumatok sa kanyang pinto. Nakatanggap siya ng package mula kay Gary. Naglalaman ito ng mga artikulo tungkol sa sunog sa tindahan at tungkol sa lalaki na nagsimula ng sunog. Dumating si Ben sa trabaho habang paalis naman si Lorenzo at gusto niya itong kausapin tungkol sa mga nakikita niya. Kaya lang, sinabi ni Lorenzo na pumunta na rito ang pulis at ibinalita ang pagkamatay ni Gary pero hindi sinabi kung paano siya namatay. Nasa trabaho si Amy para sa isang autopsy nang tawagin siya sa lobby para makipagkita kay Ben. Nakiusap si Ben na ipakita ang bangkay ni Gary dahil kailangan niyang malaman kung paano ito namatay. Ikinwento ni Ben ang lahat at nakumbinsi si Amy na tulungan siya. Pumasok sila sa freezer room at sinabi ng pathologist na nagpakamatay ito pero nag-iimbestiga pa rin ng mga pulis. Sinabi ng pathologist kay Ben na piraso ng salamin ang ginamit nito. Tiningnan niya ang bangkay at sinabi ng kanyang refleksyon ng salitang Esseker. Humingi rin si Ben ng file nito at nakuha ang tulong ni Amy. Tiningnan niya ang mga larawan ng crime scene at ipinakita kay Amy ang isa kung saan makikita ang armas. Ang armas lang sa refleksyon ng may dugo habang ang totoong armas ay wala. Naisip ni Ben na may ipinapakita ang mga salamin na hindi naman talaga nangyayari at pinipilit tayong gawin ang mga bagay na ayaw natin. Kaya sinabihan siya ni Amy na huwag magsalita ng ganun kung gusto niya pa ulit maging pulis. Sinabi niyang nakikita niya at nararamdaman ng mga ito. Itinanong ni Amy kung anong gamot ang iniinom niya para huminto sa alak at ang pinakita ni Ben ay sinabi ni Amy na maraming side effect ang gamot na ito. Humingi ng paumanhin si Ben sa pag-abala at nagpasalamat sa pagtulong. Kinagabihan nang naghahanda si Angie para maligo ay hinubad niya ang kanyang tuwalya at naglakad patungo sa bathtub habang ang refleksyon niya ay naiwan sa salamin. Pagkaupo niya sa loob, hinila ng refleksyon ng sarili nitong mukha para mahati sa dalawa na siyang nangyari rin kay Angie sa totoong buhay. Namatay siya sa bathtub. Pagkatapos, pumunta ang mga pulis para mag-imbestiga sa nangyari. Pumasok ang isang detective sa banyo at inalis ang tubig sa bathtub. Ipinakita niya ang mukha nito at nakita ang pinsala. Dumating si Ben sa bahay at nung pigilan siya na pumasok ay dumating ang detective at sinabihan sila na hayaan si Ben. Nung makita niya ang bangkay ng kanyang kapatid ay nasuka siya sa lababo. Umiiyak si Ben sa tapat ng bangkay ni Angie habang kausap naman ni Amy si Larry at sinabing hindi kailanman sasaktan ni Ben ang kanyang kapatid. Sinabi ni Larry na tugma naman ang karamihan sa kwento niya pero sinabi ng kasamahan nito sa pulis na nagpaplano na si Ben na umalis sa trabaho. Sinabi niya kay Amy na papakawalan din siya dahil wala silang sapat na dahilan para ikulong siya. Lumapit si Amy kay Ben at tinalok na tumira muna sa kanila ng mga bata sa bahay pero ayaw niyang ilagay sila sa panganib. Iniisip ni Ben na ang salamin ang sumunod kay Angie pero nagkamali ng intindi si Amy at sinabihan siyang isalaysay ang lahat kay Larry pero alam niyang walang maniniwala sa kanya tungkol sa hinala niya. Kinagabihan, nasa gusali si Ben at sinubukang basagin ang pinakamalaking salamin. Pero matibay to kaya nilabas niya ang kanyang baril at binaril ito na nag-iwan ng lamat. Pero naghilom ang salamin sa sarili nito. Patuloy niya itong pinaghahampas at nawalan ng pag-asa sa tabi nito sabay tanong kung ano ang gusto nito sa kanya. Sumulat ang salamin ng mensahe, ang salitang Esseker. Nang maglaon, nakiusap si Ben kay Larry na i-search ang pangalan para sa kanya dahil hindi niya ito mahanap sa internet. Nagre-research siya tungkol sa tindahan at sa sunog pero nahihirapan siyang pagdugtungin ng mga detalye. Ang lalaking nagsimula ng sunog sa tindahan ay patuloy na nagke-claim na ang mga salamin ang may kasalanan. Tinawagan siya ni Larry at sinabing wala siyang nahanap na Esseker kaya sinabi ni Ben na i-search ang pangalan ng nanunog na si Terence Berry. Sinabi nito kay Ben na patay na si Berry pero ibinigay ang pangalan ng ampunan kung saan ito ikinulong. Doon, kinausap ni Ben ang doktor nito na nagsabing iniisip daw ni Berry na may dalawang magkaibang realidad. Ipinakita niya ang mga interview kay Berry. Sa interview, sinabi ng lalaki na pinatay ng salamin ang pamilya niya dahil hindi niya mahanap si Esseker. Natakot si Ben para kay Amy at sa mga bata kaya pumunta siya sa bahay at tinanggal ang lahat ng salamin na ikinatakot ni Rosa at ng mga bata. Nung hindi niya matanggal ang isa sa kwarto ng kanyang anak na babae, pinintahan niya ito. Dumating si Amy dahil tinawagan siya ni Rosa at galit na galit siya nung makita ang ginagawa ni Ben. Pinalis niya ito at sinabi ni Ben na aalis siya pagkatapos takpan ng salamin. Hindi maintindihan ni Amy ang nangyayari sa kanya at sinabi niya kay Ben na naging kakaiba ang kilos ni Michael dahil sa impluwensya niya. Dinala niya si Amy sa labas para ipakita ang nangyayari pero nung barilin niya ang salamin, hindi ito naghilom. Nakatitig sa kanya ang mga bata sa bintana at natatakot. Kaya nakiusap si Amy na itabi ang baril at pumasok sa loob pero humarurot si Ben paalis. Sa kotse, hindi niya mapakalma ang sarili at muntik nang maaksidente nung makita si Angie sa salamin. Buti di siya naaksidente at sinira ang salamin. Bumalik si Ben sa tindahan at naglakad sa basement para maghanap ng kung ano. Nakakita siya ng lumang karatula ng psychiatric wing ng ospital na nandoon dati at nahanap kung saan nanggagaling ang tubig sa basement.
Gumawa siya ng butas sa pader at pumasok sa isang kwarto na may kakaibang makinarya sa loob. Humakbang siya sa loob ng makinarya na may upuan sa gitna. Nakita niya ang mga panali rito at napansing napapaligiran ito ng mga salamin. Patuloy na tumitingin si Ben sa kanyang refleksyon at bigla siya nitong binaril. Nang maglaon, tinawagan niya ulit si Larry at nakiusap na hanapin ang manifest ng pasyente at empleyado para sa ospital na nandoon dati. Sinabi ni Ben na maghanap ng pasyente o empleyado na may pangalang Ezekiel. Bago ibaba ang telepono, sinabihan siya ni Larry na mag-ingat. Nagkita sila ng gabing iyon at ibinigay ni Larry ang lahat ng medical file na nahanap niya tungkol kay Anna Ezekiel. Nahanap ni Larry ang mga file sa imbakan ng ebidensya dahil bahagi ito ng isang cold case. 12 taong gulang pa lang ang bata nung ipasok siya roon. Namatay siya kasama ang iba pang pasyente sa ospital na nagpatayan sa parehong gabi. Isinara ang ospital pagkatapos niyon. Inaresto ang kanilang doktor pero nagpakamatay ito gamit ang piraso ng salamin sa selda kinabukasan. Bumalik si Ben sa bahay at pinag-aralan ng mga file ni Ezekiel. Napansin niyang malabo ang mukha nito sa lahat ng larawan mula sa ospital. Ipinasok pala siya dahil sa schizophrenia na may mapanganib at marahas na pag-uugali. Ang tanging larawan na nahanap niya na hindi malabo ay nung taon bago ito mamatay. Nakakita siya ng isa pang file na nagsasabing na discharge siya sa ospital 2 araw bago ang patayan. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa likod ng mga takip ng kanyang TV. Tinanggal niya ang mga ito at ipinakita sa refleksyon ng larawan ni Anna. Narealize ni Ben na buhay pa si Anna. Samantala, nagsisipilyo ang kanyang anak na babae sa harap ng salamin na ibinalik ni Amy sa bahay. May kausap si Michael sa kanyang kwarto habang nakaupo sa harap ng salamin. Tumayo siya pero nakita ni Amy na ang refleksyon nito ay nasa salamin pa rin. Nang umalis ang bata, lumapit siya sa salamin at ngumiti sa kanya ang refleksyon. Tinawagan ni Amy si Ben at sinabihan pumunta sa bahay dahil takot na takot siya sa nakita sa salamin. Naniniwala na siya rito ngayon na tinakpan nila ang bawat makinang na bagay sa bahay mula sa mga salamin hanggang sa mga bintana at TV. Nung matapos na sila ay nagpaalam siya sa mga bata at kay Amy na humingi ng tawad dahil hindi naniwala sa kanya nung una. Pumunta si Ben sa Pennsylvania para hanapin si Anna. Lumiko siya sa isang daan nung makita ang pangalan nito sa mailbox. Dumating si Ben sa bahay at nakilala ito mula sa larawan. Kumatok siya sa pinto at nung walang sumagot, pumunta siya sa bintana kung saan nagulat siya sa isang aso. Lumabas ang isang bata at nagtanong kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Ben na hinahanap niya si Anna Ezekiel. Sinabi nito sa kanyang ina ang tinatanong ni Ben at lumabas ang ina at tinanong kung anong kailangan niya kay Anna. Nagsinungaling si Ben na gumagawa siya ng papel tungkol sa schizophrenia at pinapasok ng ina ang bata para sabihin sa lolo nito na may nagtatanong tungkol sa kapatid niya. Dinala siya ng matandang lalaki sa basement kung saan nila ito ikinukulong dati dahil marahas si Anna pag sinusumpong. Sinabi niya kay Ben na kinuha na nila ang lahat ng pari, manggagamot at doktor sa buong probinsya pero walang nakatulong sa kanya. Pumasok si Ben at nakita ang itsura ng lugar kung saan itinago si Anna habang sinasabi ng kapatid nito na si Dr. Kane lang ang tanging tumulong sa kanila. Hindi ito naniniwala sa pagsanib ng demonyo at iniisip nitong matutulungan nito si Anna. Tinanong ni Ben ang kapatid kung saan ito pumunta pagkatapos ng ospital pero iniisip nitong namatay si Anna doon. Sinabi ni Ben sa lalaki na alam niyang na-dismiss ito ng mas maaga at na lamang tumira ito sa kanila ng panandalian. Umalis siya dahil may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa mga salamin sa bahay habang ang bata naman ay tuluyang gumaling. Itinanong niya kung saan ito matatagpuan at sinabi ng kapatid na ipinadala to sa isang monasteryo kung saan bawal ang mga salamin para hindi siya maabot ng mga ito. Nakarating si Ben sa monasteryo at nakiusap na makausap si Anna. Sinabi ni Ben kay Anna na pumunta siya roon para itanong kung bakit hinahanap siya ng mga salamin mula sa ospital. Nakiusap siya para sa tulong nito upang iligtas ang kanyang pamilya. Sinabi ni Anna sa kanya na ang mga salamin ay bintana sa ating mundo. Ang gustong makahanap sa kanya ay ang nakakulong sa loob ng mga ito. Ang therapy ni Dr. Kane ay ang pilitin ng mga pasyente na manatili sa kwartong puno ng salamin sa loob ng maraming araw para mawala ang kanilang schizophrenia. Pero nagkamali siya. Hindi gumaling si Anna. Ang demonyo na nasa loob niya ay lumipat sa mga salamin at nangongolekta ng mga kaluluwa ng mga pinatay nito simula noon. Iniisip niya na kung babalik siya roon, gagamitin siya nito bilang kasangkapan para makatawid pabalik sa totoong mundo. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Ben pero ayaw niyang gawin ito. Ikinwento niya ang lahat ng taong pinatay at ipinakita ang larawan ng kanyang pamilya para maintindihan nito kung sino ang sinusubukan niyang iligtas. Samantala, binuksan ng refleksyon ni Michael ang pinto ng kwarto kung saan nandoon sina Amy at ang bata. Tinawagan ni Ben si Amy para mag-update pero biglang na-realize ni Amy na wala na si Michael sa tabi niya. Nung tumingin siya sa pinto, nakita niyang baha na ang bahay. Sinabi ni Ben na mag-ingat sa mga refleksyon sa tubig. Nakita rin niyang natuklap na ang mga pintura sa salamin. Sinabi ni Ben na hanapin si Michael at lumayo sa tubig at mga salamin. Biglang may gumalaw sa likod niya at naibagsak ni Amy ang telepono. Kaya pumasok si Ben sa kwarto ni Anna at tinakot itong sumama sa kanya. Kasabay nito, sinarado ni Amy ang lahat ng tubo at nung makarating siya sa banyo, nakita niya si Michael sa refleksyon tapos ay naitulak siya sa ilalim ng tubig at nagsimulang malunod. Sa parehong pagkakataon, narinig ng anak na babae ang boses na tumatawag sa kanya at pumasok siya sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya, nakita niya ang kanyang ina at ang refleksyon sa likod nito. Hinawakan siya ng refleksyon at hiniwa, buti dumating ang totoong Amy at nilayo siya mula sa salamin. Kaya nagalit ang refleksyon dahil nakatakas sila. Itinago ni Amy ang kanyang anak sa closet at sinabihan huwag aalis doon anuman ang marinig.
Patuloy ang pagbaha sa bahay, pero bumaba si Amy sa unang palapag para hanapin si Michael. Tinutuklap nito ang pintura sa salamin gamit ang kutsilyo. Sinabi ni Michael kay Amy na huwag matakot dahil gusto lang niyang makipaglaro sa kanila. Tumakbo to bitbit ang kutsilyo at hinabol to ni Amy tapos ay nakita niya ang refleksyon nito sa ilalim ng upuan na inakalang nagtatago ito sa kanya. Pero sinugatan siya ng refleksyon at tumakbo paalis. Samantala, ibinalik ni Ben si Anna sa gusali. Pagkapasok pa lang nila, may mga bagay na nagsimulang lumitaw sa mga salamin sa paligid. Bumaba sila sa basement at inilagay siya ni Ben sa upuan dahil nakapikit ang mga mata nito. Sinabihan siya nitong italito sa upuan at ito na lang ang paraan para iligtas ang pamilya niya. Balik sa bahay, nakita ni Amy si Michael na nakaupo sa tubig. Nung lapitan niya ito, tumingin sa kanya ang refleksyon nito sabay hila sa bata sa ilalim ng tubig. Hindi ito mailabas ni Amy kaya nalunod ito. Sinabi ni Anna kay Ben na iwan siya sa loob at nagsimulang magdasal habang sumusugod ang demonyo sa realidad ng salamin. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sumabog ang lahat ng salamin sa gusali na siyang pumatay din sa kanya. Nawala rin sa tubig si Michael at ginawan siya ni Amy ng CPR hanggang sa mailuwa niya ang tubig. Ang mga salamin sa gusali ay tuluyang nawasak. Pumasok si Ben sa silid ng salamin pero hindi niya nahanap si Anna doon. May narinig siyang gumagapang sa pader at lumitaw ang demonyo na sumapi sa katawan ni Anna. Binaril ito ni Ben pero patuloy itong umiiwas. Sa huli ay inatake siya nito at inihagis palabas ng kwarto sabay hila sa kanya sa basement. Nakipagbuno si Ben sa demonyo pero nagawa niya itong maitulak sa tubo ng gas. Binaril niya ito at sumabog ang buong lugar. Nagsimulang gumuho ang gusali habang sinusubukan ni Ben na makatakas. Inatake siya ulit ng demonyo pero naitulak niya ito at naipit sa mga bumagsak. Naipit din si Ben. Pero sa kabutihang palad, nahila niya ang sarili palabas at naglakad sa labas kung saan may naghihintay na sasakyan ng pulis. Dumaan sa tabi niya ang mga pulis at bumbero pero walang nakapansin sa kanya. Lumapit siya kay Lorenzo pero napansin niyang pabaligtad ang badge nito. Ang mga karatula sa sasakyan ay pabaligtad din. At nang tiningnan niya ang sugat sa kanyang kamay ay napunta ito sa kabilang kamay niya. At nang tumingin si Ben sa salamin ay hindi niya makita ang kanyang refleksyon. At nang nilagay niya ang kanyang palad sa salamin ay lumitaw ang kanyang bakas sa kabilang panig. Panoorin mo rin ang iba pang video sa channel na to at huwag mo sana kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.